Magandang gabi po sa lahat. Ang natatanging tagapagtangkilik para sa misa ngayong gabi ay ang sangguniang pastoral ng San Juan, care of Brother Marlon Vergara. Mga piling tagapagtangkilik ng misa, Mr. and Mrs. Maynard and Elisita Lizaso, Mr. and Mrs. Ben and Edna Talag, Mrs. Nori Fabian and family, Mr. and Mrs. Nardo and Oying Lorenzo, Mr. and Mrs. Ralph and Ellen Palma, Mr. and Mrs. Boy and Malu Vergara, Mr. and Mrs. Gerald and Weng Vergara, Mr. and Mrs. Boy and Lilet Sulangsawa, Mr. and Mrs. Mario and Huling Vergara, Mr. and Mrs. Abel and Nelda Ahose, Mr. and Mrs. Canor and Lita Reyes, Mr. and Mrs. Abet and Glendy Sulangsawa, Mrs. Jose de la Cruz and family, Mrs. Rowena Vargas and family, Mrs. Dolores Ahose and family, Mrs. Cory Santos and family, Mrs. Baby Paracad and family, Mrs. Tess Uy and family, Miss Emily de la Cruz, Mr. and Mrs. Junior and Lina Sebastian and family, Mr. Richard Sabisahe and family, Mr. Marvin Vergara and family, Mrs. Mercy Salera and family, Mr. and Mrs. Renato and Gia Oliveros, Mr. and Mrs. Jerry and Sonia Reyes, Miss Ruth Bautista and family, Miss Auring Baisa, Mrs. Editha Wakis, Mr. Ferdinand Calalang and family, former Councilor Fernan and Mrs. Ruby Galvez, Mr. and Mrs. Marlon and Jasmine Vergara, Mr. and Mrs. Larry and Normita Legaspi, Mrs. Wawi de la Cruz and family, Mrs. Rowena Viharin and family, Mrs. Olivia Garcia and family, Mrs. Jenny de la Cruz and family, Mrs. Ida Samar and family, Mrs. Rowena Reyes and family, Mrs. Corazon Bautista and family, Mrs. Presi Rojas and family, Mrs. Ida Vergara and family, Miss Zenny Fabian and family, Mr. Ato Lucas and family, Mr. and Mrs. Nonoy and Lina Garrido, Mr. Melvin and Miss Mayin Reyes, Miss Loretta Baltazar, Mrs. Nila David and family, Miss Nila Marcelo and family, Mrs. Linda Umali and family, Mrs. Tessie Castro and family, Mrs. Nora Empleo and family, Miss Jenny Calixtro and family, Mrs. Madeline De Los Santos and family, Mrs. Jomi Ann Abundo, Miss Esperanza Mary B. Olgado, Mr. Stephen Jose Sonon Olgado, at Miss Marta Maria Olgado. Para po sa tema ng taon at buwan, pinagkalooban para magbahagi. Ngayon po ay hating gabi ng Pasko ng Pagkasilang. Isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay tawag sa atin na tumulad sa Kanya sa pagpapakumbaba, sa paglilingkod at pag-aalay ng buhay alang-alang sa kapwa. Sa ating pong liturhiya, sa misa ng hating gabi, dalawang paraan ang maaaring gamitin sa pambunga dito sa Pilipinas. Ang una, ang maringal na pagpapahayag ng kapanganakan ng Panginoon, at ang pangalawa, ang panunuluyan na ang wakas ay ang simula ng misa. Sa atin naman pong turo ng simbahan, kay Kristo, ang kabayanihan
ay hindi na panawagan sa iilan lamang, kundi para sa lahat. Ito'y nagsisimula sa pagtanggap sa ating abang kalagayan bilang karaniwang tao at mamamayan na hinahamon niyang tumulad sa Kanya sa pagpapakumbaba, sa paglilingkod, at sa pag-aalay ng buhay alang-alang sa kapwa. Sa aspetong ito'y malayo pa tayo sa tunay na diwa ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa Kanyang pakikiisa sa ating abang kalagayan. Inaanyayahan po tayong lahat na magkaroon ng ganap, buhay, may kamalayan, at mabungang partisipasyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay inaasahang sumagot ng mga nararapat na tugon at makiisa sa pag-awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa buong panahon at biyento, pinagnilayan ng simbahan ang pangako ng Diyos na pinahayag ng mga propeta. Magsusugo siya sa bayanan ng Israel na isang tagapagligtas na saring Emmanuel. Ang kalugay-ang Diyos ay sumasa atin. Sa dagdang panahon, ang mga pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan. Tigib ng kaganakan makinig tayo sa magapagi ng kapanganakan ating manubos. Ngayong araw na ito, 25 Disyembre, panahon kubling mula sa paglikha ng Diyos ng langit at lupa at ng kanyang hubuging ang tao bilang kanyang kawangit. Makalipas ang libo-libong taon na maganap ang malaking baha at palitawin ng Diyos ang isang bahaghari sa langit upang maging tanda ng kanyang tipan. 21 taon mula sa panahon ni Abraham at Sarah. 13 taon matapos ng pangunahan ni Moises sa mga Israelita sa paglabas ng Ehipto. 11 taon mula sa panahon ni Ruth at ng mga hukom. 1,000 taon matapos ng pahir ng langis ni David bilang hari. 45 linggo ayon sa pangitahin ni Daniel. 174 na Olimpiada. 752 taon ng pagkakalunsod ng Roma. 22 taon ng paghari ni Octavius Augustus. Ang mundagdig ay mapayapa si Jesucristo ang walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama sa paghangad ng pamandali ng sandaigdigan sa kanyang pagdating na puno ng awa ay pinaglilala ng Espiritu Santo at 9 na buwan matapos nito pinanganak sa Bethlehem, Judea ng Biring Maria. Mga kapatid, sa gabing ito, sinila ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos ng ganun tao. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan. Awitin, awitin. Papuri ka, Panginoon.
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aking kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin. At ikaw na ang banal. Ikaw lang Panginoon. Ikaw naman, Jesucristo, ang katastasan sa Yes. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasigan mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasigadin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na aming pinatutuloy sa aming pamuhay, pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang pagdudulot ng kasiyahan ng paparating na liwanag sa mga taong matagal nang namumuhay sa kadiliman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin
ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ati sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na may kakayahan na tayong tumalikod sa likong pamumuhay dahil sa paghayag ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, lumaganap ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon sa paghahayag ng mga anghel sa mga pastol ng pagsilang ng manunubos. Ayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, inutos ni Emperador Augusto, magpatala ang lahat na sakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpatala ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya tumuwi ang mga isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan sinilangan ni Haring David, sapagat siya mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang maging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Pinalot niya ng lampin ng sanggol at hiniga sa isang sabsaban, sapagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panulian. Sa lupang din may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang mga anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila na kasisilo ng kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng ganyan lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabagat isinilang ngayon sa bahay ni David ay inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Itong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakigasabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel isang malaking hukbo ng kalangitan. Nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Si Jesus ang Pasko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati mo ating mga katabi. Merry Christmas. Dumating na ang sandali natin pinakihintay. Pinaganda natin ito ng 4 na linggo. Sa katunayan, meron ito na Advent tree tayo. 4 na kandila sinisindan kada linggo. Di po ba? Unang linggo ng Advento, sinisindan yun. Ikalawa, ikatlo hanggang ka-4. Ito ay nagpapahayag na pagkatapos ng 4 na kandila, malapit na ang Kapaskuhan. Ngayon nga po yan. Ngayon din, inaawit natin, Halina Jesus Halina. Hindi tayo nabigo. Dumating na ang Pasko, hinintay natin. Ano nga ba ang Pasko? Sabihin natin, alam ko na yan, Father. Maliit pa ako, alam ko na yan. At ako yung nakatitok talaga, alam nga natin yan. Ngunit, nawawala ng tunay na kahulugan nito. Napapalitan ang ating kapaligiran. Mga kapatid, sa madaling salita, ang Pasko ay ang pagmamahal ng Diyos. Yan lang po. Ika nga tapos na, pwede na tayo umuwi. Maalam natin na ang Pasko ay pagmamahal ng Diyos. Ang mabuting balita ay dumating ang Diyos sa piling natin. Nakipamuhay ang Diyos sa atin. Sapagkat mahal niya tayo. Dahil sa ayon natin, o kaya hirap tayong lumapit sa Diyos, siya mismo ang lumapit sa Kanya. Hindi ba napakaganda? Tanawin. Sa halip na tayo lumapit sa siya mismo ang dumating sa atin. Ang nakalulungkot lamang, sa loob ng mahigit 2,000 taon na pagdiriwang ng Pasko, hindi pa tayo natututo. Ang nangyari sa banal na angkan noong unang Pasko ay patuloy pa rin nangyayari sa ngayon. Hindi napansin ng marami ang dakilang pangyayari sa kanilang piling.
Hindi napansin o hindi pinansin ng otoridad ang dakilang pangyayari. Hindi alam ng Emperador Augusto ng Roma ng kanyang utos na bumalik ang lahat upang magpatala ay nakapagdudulot na hindi ka ginawa sa marami. Katulad ni Maria, na buntis ng panahon yon, malayo lalakbayin. Hindi rin nalaman ng mga tao sa bahay panuluyan na mag-asawang kumakatok sa kanilang pambuong bahay ay may dalang regalo para sa katawan. Kung alam lamang nila kung sino kumakatok, marahil ibibigay mo ang buong bahay, magandang bagay. Napakaraming pangyayari ngunit hindi napansin at napahalagaan sapagkat hindi nila pinansin ang mahihirap. Diyan po tayo pupunta mga kapatid, pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos hindi lamang isang tao, isang pamilya, isang bansa, kundi para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Mayaman, mahirap, higit sa lahat. Yung matinatawag na sa laylay ng lipunan. Gusto lamang ng Emperador Augusto ng Roma na malaman na kung ilan ang nasasakupan niya at doon kumuha ng buwis sa mga tao. Hindi lang siya nababahala na marami nahirapan ang kanyang utos sapagkat napipilitan ng mga tao na maglakbay para sa magpatala. Hindi pinansin ng mamahala na matuloy ng bahay ang pobreng mag-asawa naghahanap ng matutulayan. Dahil sa hindi nila pinansin ang mahirap, hindi nila pinansin ang Diyos. Kaya ang Diyos ay pinanganak sa sabsaban. Mga kapatid, matuto na tayo sa leksyon ng kasaysayan. Huwag nating ulitin ang nakaraan. Kung ibig nating makuha ang tunay na kahulugan ng Pasko, alamin natin tungkol sa paglapit ng Diyos sa ating piling. Sa ating panahon mga kapatid, mas nagiging makasarili ang marami sa atin. Ako, at ako pa rin. Kaya para sa marami, malungkot ang Pasko kung walang pera. Malungkot ang Pasko kung walang masarap na pagkain. Malungkot ang Pasko kung walang magandang bihisan. Malungkot ang Pasko kung walang laman ang bulsa. Natutunan niyo po advertisement ng Coke. Mas maligaya ang Pasko kung kapiling ka. Tandaan niyo po, yung mag-ama, ganyan din tayo. Iyan ang Pasko. Hindi material na bagay. Yung batang yung sinasabi, masaya ang kanyang Pasko, kapiling yung mahal sa buhay. Ganyan din tayo, bilang isang Kristiyano, maging tunay na Pasko, masaya kung kapiling natin ang batang si Jesus. Kapatid, tunay si Jesus ang Pasko. Isang dahilan ang kasiyahan ng Pasko. Kaya mga kapatid, pagsagapan po natin, na iba po ang Pasko natin, hindi po ba? Isang taon, wala tayong face mask, walang face shield, walang distancing. Ngayon ay iba po. Di ba sabi pa na IATF, bawal ang mamasko. Araw ng Pasko, dyan lang kayo. Pero pwede naman tayo magdiwang ng Pasko. Hindi dapat maghihad lang yan. Sa ating pamilya, tayo. Kaya nga sa Malaysia sabi namin, yung mga ninot-ninang, medyo swerte, hindi mapapaskuhan. Pero matatapos din po yan. Kaya mga batid, pagsikapan po natin, ang taong ito ng pandemya, panahon 2020, ay tunay makahulog at makabuluhan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Tanggapin natin ang batang si Jesus sa kabila na dinaras natin sa panahong ito. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos,
sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at nilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararamalan, kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan at pasalamat ang ating mga puso sa pagsilang Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, ang pagkain nagbibigay buhay. Manalangin sa Diyos na ating Ama, na nagsugo sa Kanya upang tayo iligtas. Ating hilingin, Panginoon, pagpalain mo kami sa gabing ito. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ng tao sa mundo ang pananatili ni Jesus na pagkain ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang kapayapaang mula sa Espiritu, naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at ihatid ng banal na Espiritu sa kapanganakan ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga namayapa, nawa ay makamit ang kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Amang mawain, pinupuri ka namin dahil sugo mo sa iyong anak upang maging amin tagapagligtas at pagkain ng buhay. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalak at kapayapaan sa buhay na ito, hanggang sa buhay na walang hanggan. Nilingnas pamagitan niya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mapatid sa ripisi kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mong paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mo umako sa aming kaabahan, sa nawang magparangal sa amin, magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na aming pasalamatan. Ang Panginoon Jesucristo ay Panginoon. Ang anak mo din ay iba sa amin siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanagan. Ang anak mo din ay iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katahon niya ang iyong sarili aming nakikita. Pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw'y lingid sa aming mata. Kaya kaysa namang anghel sa tampapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Ayos pamagitan Espiritu kayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Paiso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. At inaalay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling nabubuhay, gayon din ang mga ginugunita namin ngayon, ina Julio, Manuel, Romualdo, Marcelino, Benigno, Marisa, Ryan Christopher, Demetrio, Mercedes, Loretta, Carmelita, Teresa, Basilisa, Rodrigo, Gloria, Yolanda, Anita, Reynaldo, at lahat ng ating mayumang kababayan na walang nakakaalala. Kaawaan sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, gayon din nagdiribersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Si Tony Lorian Macmillan, Kyla Raisa Ramos, Ramil Isiel Ramos, Vic and Vicky Concepcion, Alvaro family, Tessie and Ramil Aurelio, Marilyn Malia, Jeneline Peralta and family, Aristotle and Julie Bonifacio and family, Sally and Angel Tablante, Angel Paraíso and family, Domingo and Ana Malabana and family, Rodolfo and Iris and family, Danilo and Bing Sapra and family, Jesusa Spaura, Alex and Lota Samonte, at lahat nag-aalay na mananamisa ngayong gabing ito. Kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabatalang aral, o ang pag-ibig nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkasala sa at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hidya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayusod ang kapamakan. Samantala hintayin namin na masiyang pagbabalik na Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, natin si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hanap ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Darasalin po natin ang Orasio Perata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, Diakono at Martir. Maupo po ng sandali, mga ilang pong mga pahayag po. Una-una po ay bukas po, araw ng mismo ng Pasko, ay schedule po namin katulad po ang karaniwang linggo, alas 6 ng umaga, 7:39 ng umaga. Alas 11 po ang binyag. Sa linggo po, kapistahan ng banal na mag-anak. Ordinary schedule po. Sa susunod pong Huwebes ng gabi, ganito rin pong oras, pagsalubong sa bagong taon. At kinabukasan, January 1, katulad din po na schedule natin sa linggo po. Ganun din po sa... Kalaw po na sa pasalamatan ng mga tumulong, nag-ayos ang ating ginagawang panahon ng Adbyento hanggang sa Simbang Gabit Kapaskuhan. Sila po ang mga tumulong po maging maayos, maging matagumpay po. Higit sa lahat, kayo po na nag-alay ng mabulog sa pamagitan ng sobre. Maraming salamat po. Malayo pong mararating nito. At ang huli po ay mahalaga po ito, itatawag na ordination bond. Ang kasal po, ang ganoon din marriage bond. Yung ikakasal, tinatawag po sa publiko pang malaman na ikakasal na sila, baka may problema, may habol, makipag-alam. Ganito rin po. Isa po sa ating kababayan o orden ng diakono, yung darating na bandang katapusan ng Enero po. Kaya po, siya po ay si Derek Vergara ng San Juan. Simula po ngayon yung tinatawag na ordination bond para malaman ninyo
na si Derek Vergara, naka-schedule na ordinance katapusan ng Enero, diakono po. Pero siya po bilang diakono, deacon, member na po ng mga kaparian. Ang deacon po ay magagawa, sabihin natin, ginagawa ng pare, maliban lang po sa misa at pagkukumpisal. Kaya po sila po ay member na po ng kaparian. Kaya po itinatawag po ito. Nulit ko po si Derek Vergara na taga San Juan, babayan natin, ay naka-schedule order na katapusan ng Enero po. Kaya po kung meron po kayo nalalaman, makipag-unay na po sa inyong kura paroko. Sa huli po, sa ngalan po ng ating parokya, San Lorenzo Diakon Martir, pinabot namin sa pusong pagbati. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Mabuhay po ang Bayang Balagtas. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapati mo kami makasalo sa pamuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatuwang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang at siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag na kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ang nagsugo ng anghel para sa ihatid ang mabuting balita sa nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para mahatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ang nagugnay sa lupa at sa kalangitan siya nawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan, kaluguran bilang makatambal na nasa langit niyang sambayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at kagalakan na dulot ng pagdasilang ng manunubos. Salamat sa Diyos.